Hello! Good afternoon po sa inyong lahat. And we're back, sa hindi po nakakakilala sa amin. I'm Pastor Chad and we've been here before, na nag-talk kami about marriage. So marami pong natuwa kasi po, gumanda ang relasyon. Nagkakilanlan. And praise God for that, And it's good that we have this kind of talk for us na mas ma-equip tayo, lalo ngayon in handling our children, napaka-challenging, tama ba? Parents, napaka-challenging. Kasi po, ang dami po nating kalaban sa pagpe-parent. Diba? Ang dami nating kalaban sa pagpe-parent. AI, yung social media, grandparents. So, ang daming but we believe that this afternoon magiging effective tayo in doing our alam niyo, hindi naman kasi perfecto, wala namang makaka-perfect naman talaga ng pagpe-parent tama ba? Mahirap din talaga, challenging, but we can achieve a healthy and growing family. Amen. Agree po ba kayo doon? Kaya namang i-achieve ang healthy and growing na family. Kaya gusto po namin i-discuss this afternoon ang discipleship parenting. Narinig niyo na po ba itong word na discipleship parenting? Ano po? So ito po yung i-discuss natin ngayong hapon. At masaya po ito, exciting po ito. Sabi mo nga sa asawa mo, exciting ito. Magdi-disciple ka na. So maganda po ito. So, we're just waiting sa PowerPoint natin. Ayan. So, okay. You can have your coffee or anything na pwede po ninyong inumin para hindi po tayo antukin. Or nabusog tayo, nakakaantok po pag nabusog. So, okay lang po kung mayroon po kayong coffee, mas maigi po yan. Mas gusto ko rin po kasing nakakaamoy ng coffee. Okay lang. Nagigising na po ako nun. So, ayan, okay. So, okay, sige so po. I'm Chad and my wife, I'm Joy. Joy. Magandang araw po sa inyo. Ayan. Ayan. I hope okay lang kayo, Wala pang, baka may brain fog dahil sa mga kinain. Masarap po, Nabusog, Sarap yung pagkain. Masarap kasi. So, Guardians of the Home Galaxy. Ayan. Yes, lahat tayo ay guardians. Guardians. Oo. Ano ba nangyayari? Ano bang nagaganap sa Home Galaxy? Sa bahay kasi namin may wrestling tsaka MMA. Maraming nangyayari. We have 2 boys. Maraming nangyayari. So, simulan na natin. Pero before we start, ang aming pong mga sasabihin ay pawang may disclaimer. Disclaimer Hindi. So gusto lang namin po na with discipleship parenting, we are not saying that your kids are the most important people. They are not. Diba? They are not the most important thing in your life because Jesus is our priority. Amen. Siya ang first sa life natin when it comes to discipleship parenting. And we are not putting the responsibility of your child's salvation on you. Hindi po kayo ang makakapagligtas sa inyong mga anak. Yeah. Yan. We are not shaming anyone, any families here. All of us, even kami po, including us, we are still in the process of maturing. We are also in the process of discipling Still our growing children. pa rin talaga. Yes, still growing. And we are not asking you to fake it till you make it. Yan. Also, in discipleship parenting, we are not saying that every parent can disciple their kids. Especially in cases where abuse is happening in the family. And lastly, disclaimer natin, we are not minimizing how important this is. So discipleship parenting is really important. Okay, medyo naging seryoso tayo, pero Pastor Chad. Oo nga seryoso, no? So para hindi Yan. para medyo maano lang tayo ng kaunti, Tignan natin itong picture nito. Sinong nakaka-relate sa kanya? Relate ba tayo dyan? Yan. Yan.
Parenting, if you feel crazy, then you're doing it right. Marami bang crazy like me? Di ba? Alam niyo po, I never knew that I have a sleeping dragon within. Nung ako ay naging magulang, doon ko na na-realize, shucks, may dragon. Akala ko Disney princess ako. So, ano pala hindi? How to tame your dragon pala. Yun pala yun. Okay. Yan. So, how you view parenting before. yan, ideal, di ba? Akala Ideal. mo, masaya, Versus smooth realistic sailing. na. Ayan. How you view after. Ayan Yan. pala yung totoo eh. Okay. Yan, sino may mga baby who can relate? How do I put this? You will never sleep again. Ayan. Diba? Lahat tayo nakarelate. Dumaan tayo sa may mga maliliit na anak. Never na talagang naayos ang tulog natin. Oh. Ah, meron pala tayo dito. Ah, ayan, pero ba tayo tumitingin doon? Meron pala tayo dyan. Ayan. Ito pa. Why did you do that? The most useless parenting question ever. Yung pag may ginagawa sila, may natapon, Lagi, no? may nabasag, bakit Oo. mo ginawa yun? Wala naman silang sagot. So it's the most useless question ever daw, sabi. Yan. Other people's kids, pero yan, ganyan kami sa bahay. Oo. Kasi 2 lalaki yung anak namin, so yan kami, ganyan, laging wrestling. So, nagaganap sa bahay. Parang pag nakikita mo sa iba, ang sweet naman nila. Oo, Yung mga magkakapatid na ibang family, no? Parang feel. Pero pag anak na namin, natalikod ka lang ng onte, Mama! Si Kuya! Ayan. Puro sombong, hindi talaga natigil. Eto, sino mga nakarelate na dyan? Natawagan ng school? May tumatawag Meron na po ba? sa'yo, di ba? Patawag na po ba? Akala mo nanalo ka na sa loto. May tumatayaba. Nanalo ka na. School pala yung tumatawag at pinapatawag ka ng magulang mo. Naalala ko lang yung kwento ng nanay ko. Lagi siyang pinapatawag sa school dahil sa kapatid kong bunsong lalaki. So, minsan pinatawag siya kasi nilagyan ng bubble gum yung buhok. Marami ginawa. As in, pinatawag kasi hindi nagsulat sa notebook. Yung huling patawag, ayaw na ng nanay ko. Ano na naman to? Pinapatawag na naman ako. Ay, ma'am, yung anak niyo po kasi may honor. Ay, pala. Bumawi sa dulo ng klase. Okay? Yan. Who can relate? Mga may anak na teenager? May teenager na. Yan, if you've ever wonder what it's like parenting teens, yan, para ka nakikipag-usap sa pader. Wala sila reaksyon, walang sagot, wala tayong makuha sa kanila. And next. And ito, I don't yell at my kids, but I have been known to use my motivational speaking Yan, voice. ganyan na ganyan Yan. ako. Gising na! Umaga na! Bilisan mo! Kaya mo yan! Sino mga ganon, no? Nakaka-relate ba sa ganon? Ganyan, paano mo siya ginagawa? Hindi naman tayo sumisigaw, pas! Ganon lang. Bilisan mo! Yan, ah. Coach, no? Coach yung dating. Oo, motivational speaker tayo lagi sa kanila. Oo, kapag may nagawa sila, no? Motivational speaker tayo, alam mo, heart-to-heart talk na agad bigla. Okay? Hindi naman stressful ang parenting. Hindi naman nakaka-stress. Di naman. Di naman Sabi nakaka-stress. ni Melissa, Di ba? 29 years old, tingnan mo Yeah. yung katabi mo. Yan, tingnan mo yung hindi naman, di ba? Hindi naman Fresh. stressful. Oo, Hindi fresh. stressful. Hindi katulad ni Melissa. Oo. No, na-stress na siya. 29 pa lang yan. Sorry, may Melissa po ba dito? Wala naman po. Okay. Tapos, Sorry, Melissa, kung mapapanood mo to. Okay. Next. And ano ba ang discipleship Yes, kasi ang versus pinag-uusapan parenting? natin dito is discipleship parenting. So, we need to define ano ang discipleship at ano ang parenting. So, when we say discipleship, ito po yung nakita naming definition, the process of maturing in your faith and becoming more like Christ is discipleship. So, sa parenting naman, parenting is a vocation divinely constituted is accomplished in partnership, partnership with God. We are entrusted with children. Okay? Nakuha niyo po yung word na entrusted, pinagkatiwala sa atin. So, we do not own them. So, yan po ang ating definition. So, kung makikita po natin iting definition na ito, that discipleship and parenting pala ay dapat na ginagawa po pala dapat natin ito sa bahay. Ang pagdi-disciple natin sa ating mga anak. Both are process
Both are process of shaping lives. Both are required intentional relationship. Both involve modeling, not just teaching, and both toward maturity and independence. Kaya, parenting is what? Parenting is what? Discipleship in action. Discipleship in action. So doon po tayo sa kaisipan at sa ginagawa sa loob ng bahay natin for us na makita natin paano ko ba i-parent itong mga anak ko. Pero dapat maintindihan natin that tayo po ay dapat na nagdi-disciple pala sa kanila, hindi lang yung I am a parent, then yun na yun. Pero dapat maunawaan natin na dinidisciple ko pala dapat ang aking mga anak. So yun po yung mga pag-uusapan po natin halos ngayong hapon na ito. Okay? Hinga po ng malalim. Hinga, buga. Okay? So anong parenting styles mayroon tayo? Tingnan niyo po ako. Tingnan niyo po itong slide. Ayan. Anong parenting styles mayroon tayo? Mayroon tayong 4 dyan na parenting styles: permissive, authoritative, uninvolved, authoritarian. So saan tayo dyan? Yung permissive, whatever you want, napaka-permissive, authoritative kasi, democratic ito. The democratic kind ng pagpiparent. Let's discuss this, sabi niya. So uninvolved, I really don't care. Bahala ka dyan. Basta maibigay ko yung needs mo. Yes, may maibigay kinakain ko. ka, may bahay, may load, may gadgets. Uninvolved. Pero walang involved. Then authoritarian, mga diktador. Mga diktador. So because I said so, ito ang dapat mong gawin. Ako ang masusunod sa bahay na to. Authoritarian. So ito po yung mga parenting styles. I-check nyo na lamang po saan kami dyan o saan ako dyan. So paiisipin ko na lang po kayo kung saan. Kasi para makita po ninyo, kasi nga, kung nandun po kayo sa uninvolved parenting, mahihirapan po kayong i-apply ang discipleship parenting. Kasi dapat involved ka. Kung nasa permissive ka naman, bigay ka naman ng bigay sa anak, mahihirapan ka ding mag-discipleship parenting kasi nga, mayroon pong teaching at mayroon pong mga guide ang mga dapat nating gawin to disciple them, hindi yung bigay ka lang ng bigay. Yung authoritarian naman po, kung lahat ng sasabihin mo sa kanila dapat gawin nila, masyado mong ini-insist naman sa kanila kung anong dapat nilang matutunan, wala naman silang freedom. Magdasal ka na. Okay. Basa ka na. Magbasa ng Bible. Okay. Yan, authority. Pero dito tayo, yung mas healthy, yung democratic, authoritative na discipleship, parenting styles. Yan. Kasi nga, nagdi-discuss kayo. Nagdi-discuss kayo dyan. So mataas ang responsiveness, mataas ang demandingness. Okay? So, ayan. Next slide. Kaso lang, nakakalungkot na itong sinabi ni Charles Spurgeon. Basahin ko the Christian family was the bulwark of godliness. So pag sinabi nating bulwark, it's a fortification or like a defense wall, a protection of godliness in the days of the Puritans. But in these evil times, hundreds of families of so-called Christians have no family worship and no wholesome instruction or discipline. How can we hope to see the kingdom of our Lord advance when His own disciples do not teach His gospel to their own sons and daughters? Ang tagal na pong namatay ni Charles Spurgeon, tama po? Pero itong nasabi niya, it was relevant during his days and still relevant sa panahon natin ngayon. Nakakalungkot po ang isipin na ito talaga po yung nangyayari. As a matter of fact, mayroong article na nasulat last month lang at nakalagay dyan, sabi ni Teixeira, when it comes to going to church, a generational pattern is playing out in many households around the world. Una, sinabi niya, grandparents never miss Sunday service. Nakakita po kayo, mga lola-lola pa na nagsisimba, talagang maaga yan.
pag napupunta ako sa Ilocos, sila yung mga nandoon hindi pa start ng service, tas mga nakaputi. No? Kahit na may mga iba ng kulay, pero nakaputi pa rin sila. Yan. Talagang they never miss Sunday service. Sumunod na generation, mga magulang na. They attend only on holidays. Birthday. Maaaring hindi ito true sa atin, pero mostly. So mga birthdays lang, kapag ka church anniversary, marami po bang tao sa inyo pag church anniversary? Okay, so may holiday. Ano pa? Pag fiesta, hindi joke lang. So, fiesta, basta mga holiday sa buhay nila. Next, sumunod, children who describe themselves as spiritual but not religious rarely attend at all as adults. So nung mas tumanda na sila, talagang mas bihira. Mapapansin natin, pabawas ng pabawas. And if we will not do something ngayon, what will happen sa susunod na generation? Diba? Why is faith on the decline? As of 2018, atheism was doubling among Gen Zs. Yeah. So ito yung mga pinanganak ng 1999 to 2015. In 2019 naman, sa US daw, 2/3 of young adults, 18 to 29 years old, who grew up in a church, imagine nyo, lumaki na sa simbahan na, but they have stopped attending as adults. In 2021 naman, 44.4% of Gen Z, ang tawag na pala ay nuns. So, no religious affiliation. And less than 10% of Christian parents. Ibig sabihin, pwedeng tayo yon, kasama tayo doon. Less than 10% of Christian parents read, pray, or serve together as a family. Less than 10% lang. And only 1 in 20 families worship together outside church. So ibig sabihin, yung hindi Sunday nandun kayo sa bahay and you worship, you do family devotion. It's just 1 in 20. Yeah. Nakakalungkot, no? Yeah. So And that's the problem right now. And that's reality. Pero alam niyo po, isang inspiration, yung aming senior pastor, simula pandemic, nag-start sila ng family devotion. Ang mga anak ko ay professionals na, mga nasa 25 to 30, ganun yung age nila. But they do family devotions every night. Alam niyo po, kami nga, nasa bahay lang kami, pero ang gusto namin i-commit once a week lang eh. Tapos ang anak namin, mga bata pa. Pero sila, their family, talagang every night. Tapos kasi part yung church ng Jesus Reigns. So kapag kagabi daw, kinikwento ng anak niya sa akin, na ate, kapag kagabi, kahit antok na kami, Jesus Reigns pa rin kami. Jesus Reigns. Jesus Magdi-devotion sila 7 times. Kapag wala pa, kunwari aantayin yan, kahit aabot daw sila ng 11 o'clock ng gabi, magdi-devotion pa rin. Yes. Matutulog sila 12 na, 12:30. Basta kailangan makapag-devotion sila. Oo. So, mga ganun professionals na yung anak ka. Na-inspire ako. Sabi ko, wow, grabe yung commitment sa Panginoon. Diba? Na talagang magkaroon sila ng family devotion. So, let's pause and reflect. Yan. Together with our partner, yung mga kasama natin, what usually stops you from talking about your faith with your children? Ano yung naghihinder sa atin na ma-share ang gospel or si Jesus sa anak natin? If it does not, you do not identify with this question, in general, what do you think hinders parents from sharing Jesus sa kanilang mga anak? Yan. So, we'll give you 2 minutes to Praising discuss. their husband and wife. Husband and wife. Pag-usapan po Yung mga ninyo. hindi kasama yung kanilang asawa, you can Hanap kayo ng kapartner nyo to discuss this. group together. Yeah. Pwede siguro yung mga wife, magkakasama, yung mga, kung may husband lang, yan. Sila. Ayan, nakapag-usap na po ba kayo? Mayroon na po kayong mga nakuha kahit papano? Yan. Can we ask for volunteer? Volunteer. Hindi nyo kailangan i-explain na. Sabihin nyo lang po. Ano po? Netflix. Netflix. Okay, so mas may time for watching, no? Nauubos kesa sa investing in your kids. Tama po. Sige po, Anyone? Meron pa po? Dito sa side na to. Dito po. Si Sir Desi. Lagi mong ginagawa. So I don't know if siguro sa problema sa amin mismo, no. We do not really look forward minsan dun sa
devotion. But kasi may mga nights kasi na exciting yung discussion namin eh. May mga nights talaga na parang tapusin na lang natin to para lang matapos. Dahil pagod na. Pagod na. Thank you po, sir. Ilan taon na po yung mga anak ninyo? Yung eldest ko 18 yung eldest ko this January, tapos yung youngest is 8. Okay. Oh, thank Thank you. you. Thank you po. Isa pa, last one. Last one. Going once. Yun po. Sir. Tulog na lang ako, pagod na sa trabaho. Ayun. Oo. Totoo, no? Oh, pagod na sa Tama. trabaho. Oh, thank you po Thank you po. for sharing your answers. Thank you for being vulnerable. Kasi ito talaga yung reality. Ito po talaga. Maski sa amin, talagang pagod ka na eh. Pero i-check natin. Diba? Tignan natin. Sige. Ito yung mga lumabas na mga research din po. Why ano? aren't parents discipling their children? Ano nga bang mga dahilan? Ayan. Ayan na nga. Exhaustion that comes with being a parent. Meron bang working parent? Taas ang kamay. Merong nasa bahay? Mas Sa bahay. pagod ba ang nasa bahay? May comparison yun. Hindi. Parehong pagod. Whether you work outside or nasa bahay ka, parehong nakakapagod. Eh, So, parang ano yun? Pareho tayo nasa bahay. Parehong pagod. Parehong pagod. Hindi tuloy family devotion. Ayan. Feeling of awkwardness when discussing faith with family. Parang, lalo na kung hindi nyo pa ginagawa dati. Or hindi mo siya na-experience nung bata ka. Hindi ka naman sinera ng magulang mo. So how am I going to do it with my child? Or, ay parang hindi ito cool, core nito sa anak ko. So how am I going to do it? An expectation that their kids will be resistant no, to faith discussions. Influence din kasi nito yung influence din kasi nito yung kung ano yung mga napapanood nila at kung ano yung mga natututunan nila outside. So, ayun yung pwedeng mga possible reasons dito. An impression that talking about faith isn't normal anymore. Yan. Ang corny mo naman, mama. Ano ba yan? Jesus, Lalo kapag Jesus. teenager na. Oo. Lalo kapag teenager na yung anak, di ba, parang hindi cool na pag-usapan yung faith Oo. sa bahay. Thinking the church will do the faith thing for them. Ito, Yan. katulad, mayroon pong some churches at mayroon din po akong nakausap before na biniblame niya yung church kids ministers na bakit hindi sila na natututo yung mga anak. Bakit ganun pa rin ugali ng anak ko? So sinisisi sa church, no? Kasi dapat yung church Bahala ang na si magturo. pastor. Bahala na yung Bahala mga na yung teachers ng Sunday Sunday school school. teachers. Na magturo ng bagay na yan, hindi kami. Sila dapat ang magturo niyan. Church dapat ang magturo niyan. Yeah. Which is nakakalungkot. Sabi nga ni Pastor Brian Haynes, why aren't parents discipling their children? Parents are busy. They feel inadequate. They have few models to imitate and they are chasing idols, so they buy the lie that the church should do it for them. Nakakalimutan natin that as parents, we are the primary disciplers of our children. Yan. We are the primary faith builders of our kids. And ano pa yung mga reason? Yan, katulad na nabanggit doon sa quote kanina. Ibabalik ko lang po kasi, ayan, pinipicture ni Pastor, naiya ako. Ayan. Katulad na nabanggit doon sa quote na ito, parents feel inadequate. Kasi nga, pwedeng tayo rin mismo, we were not discipled. Or kulang din tayo sa discipleship. So how am I going to do it with my kids? Paano ko siya ipapasa? Anong ipapasa ko? Anong ituturo ko? Yeah. Next is, ito po maganda to, living hypocritical Christian life. No? Kapag nasa church, holy. Pag nasa bahay, hulimaw. Pag nasa church, di ba? Hypocritical, no? Hypocritical talaga, parang kala mo, sa church, hindi makabasag pinggan. Pero sa bahay, sigaw ng sigaw. Hindi na, yung mga bata, hindi nila maintindihan ang magulang at hindi naniniwala ang mga bata sa kanilang magulang.
Sa church, ang bait-bait niyan eh. Bait sa bahay, bakit ganon? Huling-huli sa church yan, dito sa bahay, napakahulimaw. May disconnect, no? May disconnect. Nakikita nila eh. So, parang hindi ano sa mind ng mga bata na, eto ba yung mama ko? We. Parang mapapawe sila eh, no? Okay. Next is the busyness of life. Yan, nabanggit Katulad ninyo yan sinabi. kanina. Sinabi rin ni Kuya Jason kanina, no? busy. Busy. Lalo na yung mga magulang na, mga millennial parents, diba? So, yan pa yung mga busy talaga eh, sa trabaho, climbing up the corporate ladder. Marami pang kinakareer. So, wala talagang time. Alam niyo po, last month, nagkaroon ako ng opportunity na maging counselor sa isang school camp. And nakakadurog ng puso yung mga estudyante na nakausap ko doon. Mayaman po na school, Chinese school. So napaprovide lahat talaga ng pangangailangan nila. But when I talk to them, mayroon ako isang tinanong, so kanino ka close? Sabi niya, sa aircon, sa gadgets ko, sa unan ko, I cannot live without them. And ang kasama lang niya is yung papa niya. Saan si papa? Sa business, nasa restaurant. Pag wala, nasa casino. Nakakalungkot po. Na yung business natin, we are so busy na parang achieving things, no? Na may marating tayo, but we forgot na ay meron pala akong anak. At isa pang reason na ngayon, makaka-relate tayo dito, napaka-busy na natin sa ating mga cellphones. Ayan nga, nabanggit yung Netflix kanina. Oo, di ba? Na imbis na dinidisciple natin sila, tayo'y nakatutok sa ating mga gadget. Tayo'y nakatutok sa ating mga cellphones. So, kaya hindi na natin sila nakakausap. Na, yung magtataka ka, kaka-cellphone natin, true ito no? Kaka-cellphone natin, hindi natin namamalayan isang oras na pala tayo naka-browse sa Facebook. Masakit na yung likod mo. Sakit na yung likod mo. Ulo mo. Ulo mo, di ba? Hindi natin namamalayan na sobra-sobra na pala yung pag-browse natin at nakalimutan natin may anak din tayo, no? Dapat nating i-disciple. So, nabibisi tayo doon. Minsan kasi nakikita lang natin na yung mga bata, they are affected with technology, but we forgot that we also as parents ay apektado rin ng technology. Yan, makikita mo, no, nagsa-cellphone yung magulang, tapos yung mga anak nagsa-cellphone din doon. Tapos nasa restaurant, what happened to family bonding? Diba? Everyone is on their gadgets. Yan, nakakalungkot lang. Kaya, sabi ni Kobe Bryant, no? If basketball is the best thing I've done in my life, then, sabi niya, I failed. Knowing that Kobe Bryant, no, naging successful sa kanyang career sa NBA, no, at sabi niya, kung yun ang basihan ko, nag-fail ako. Kasi nga mas importante sa akin, sabi ni Kobe Bryant, ang family. Family dapat ako magtagumpay. No? Tulad din natin, kung ano man yung profession natin, kung ano man yung trabaho natin, kung ano man ginagawa natin, again, sa atin din po, na yung mga anak natin ang mas importante. Doon tayo mag-succeed sa ating pamilya. Yes, maging successful man ako sa karir ko, pero napabayaan ko naman yung family ko, it is considered what? Failure. Pwede mag-fail pa rin ako. Kasi sila pa rin ang importante. Kaya ako nga ginagawa yung career na yun eh. Kaya nga ako nagtatrabaho ng maigi for them. For us. Tapos mapapabayaan ko. Diba? So, nakakalungkot, no? Pero, ayun na nga. So, okay. Pero, hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Sa Bible, para makita natin, makarelate din tayo, no? May mga nag-fail din. No? May mga nag-fail din. Hindi tayo nag-iisa. Sila rin po ay nag-fail, pero hindi ibig sabihin na nag-fail sila, ay failure na sila themselves. Hindi po. Katulad na lamang ni Abraham, na abandon niya si Ishmael. Sino pa? Si Isaac, di ba? My favorite.
May favorite siya. Sino pa? Si Jacob. 12 yung anak. Hirap na hirap mag-parent. Hindi niya na alam gagawin niya. No? Helpless siya sa kanyang mga anak. Sino pa? Si Eli and Samuel sa kanilang mga anak. Naging permissive sila sa kanilang mga corrupt na anak. Pero ginamit sila ng Panginoon lahat. Tama? So hindi ibig sabihin nun na sila ay failure. Pero ginamit sila ng Panginoon. Ibig sabihin lang, sa part lang ng pagiging parent, no, nag-fail sila. Sino pa? Ito, si David. Naging chaotic ang kanyang family. No? So, alam niyo yun, hindi tayo nag-iisa. No? And kaya nga mayroon tayong ganito eh. For us na maging effective tayo at matutunan po natin ang discipleship parenting, matutukan po natin ang ating mga anak. Okay? Ayan, next. So next, kanina ano yung tanong natin? Why aren't parents discipling their children? Ngayon naman, what are the reasons why we need to disciple our children? Meron ba talagang dahilan bakit natin sila kailangang i-disciple? Kasi nga, God commands it. Bakit? No? Bakit kailangan nating i-disciple ang ating mga anak? No? God commands it. Basahin natin tong Ephesians chapter 6 verse 4. Maganda po sa sa translation ng ERV, easy to read version. Sinabi dito. Tingnan niyo po ako, sabi dito. Fathers, specifically mga tatay, no? Sabi diyan, fathers, don't make your children angry, but raise them with the kind of teaching and training you learn from the Lord. No? Raise them with the kind of teaching and training you learn from the Lord. We believe that each and every one of us here ay meron tayong connection with the Lord. Na tayo rin po ay may faith tayo sa Panginoon. And God commands us na tayo po lahat ituro po natin kung ano yung natututunan natin mula sa Diyos. Ituro natin ito sa ating mga anak. Pangalawa, if you don't disciple them, the world will. Sigurado yon. Sure yon. Kapag hindi mo i-disciple ang iyong mga anak, for sure, iba ang magdi-disciple dyan. And most of the time, ang magdi-disciple dyan, cellphones. Sino po yung familiar po dito ng 6'7"? Hindi niyo po alam yung 6'7"? Hindi niyo po alam. 6'7". Sikat na sikat sa mga bata ngayon. Di ba? Kahit yung anak ko kuya, di ba? Alam mo yung 6'7"? Alam niyo yun. Yung anak ko po na 6 years old, nagulat ako. Nung una ko pong marinig, sa kanya ko unang-unang narinig yung 6'7". Sabi ko, 6'7"? Bakit lagi siya nagsi-6'7"? Sabi ko, parang it's a part of brain rot din kasi siya na nauso sa mga bata, sa mga napapanood nila. Lumabas yon, yung 6'7" na yon. It's a nonsense word. No? Actually, nalagay na siya sa dictionary. Mayroong lumabas na siya sa na it's a nonsense word. Katulad niyan, kapag meron pa silang yung ano pa ba yon, yung kalimutan ko isang word. Skibidi dub-dub. Yan ba yung ganun? Tungtong sahur. Yan. So, ang dami nilang ganun mga words ngayon. Because what? Those things ang nagdi-disciple sa kanila, naglalagay sa kanilang mga brain na mga sinasabi nila. So, kung hindi tayo careful, yung mga word nila, nagkakaroon na sila ng brain rot ngayon na hindi nakakatulong sa pag-develop ng brain. And also, pwede maka-apekto talaga sa kanila. Kaya, if you don't disciple your children, sino magdi-disciple sa kanila? Cellphone. Or mga games. Games. Ayan. Eto pa, ng karaniwan ng mga baka hindi tayo aware sa ating mga anak na nag-aaral, na baka sa labas, nabubuli na pala sila. We don't know kung anong nangyari sa kanila sa labas. Baka lang naman yung teacher nila o kung sino man na minamaliit sila, nagkakaroon na sila ng inferiority. No? Hindi nila alam kung anong gagawin. Tapos pag uwi ng bahay, pagagalitan pa natin.
Na hindi nga natin sila nakukumusta anong nangyari sa labas at hindi sila nagkukwento kung anong nangyari sa kanila sa labas. Kawawa na sila. So anong mangyayari? Wala sila makommunicate. Wala sila mapagsabihan kung anong nararanasan nila sa labas. Anong gagawin nila? Sila ay hahanap ng something na mag-a-affirm sa kanila at makakatanggap sila ng love and appreciation. Yan. Gagawin nila, they cling to what? Sa mobile games, social media, TikTok, Netflix, kung saan man na ma-appreciate sila. Kunwari sa games. Karaniwan sa kanila mobile games eh. Kasi nga, na-appreciate sila doon eh. You are great. You win. Nanalo ka. Good. No? Na hindi nila yon naririnig sa mismong mga magulang nila. Pero naririnig nila yon when they play, kapag nanalo sila, 'di ba? May affirmation, Affirmation, nag-level oo. up sila, 'di ba? May affirmation na kung hindi nila yon makukuha inside the family, they will Hahanapin nila sa iba. hanapin nila yun sa iba. They will definitely look for it somewhere na hindi natin magugustuhan yung maging epekto nun. Dahil maraming available na avenues and they might have wrong sets of friends, wrong relationships. Sa social media lang po yun. So let's not allow social media or online games to disciple our children. Yan. And, ano yan? God created families to be what? To be? Discipleship Discipleship centers. Parents are the primary faith builders. Okay? Tayo rin po ay disciple maker. Sabihin mo nga sa asawa mo, katabi mo, disciple maker ka. So hindi lang pala tayo sa church nagdi-disciple, ano po, no? So dapat, ang primary talaga dapat na dinidisciple natin is yung ating mga anak. No? Disciple maker tayo. Next. Okay, kasi sabi dyan, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. In other words, train up a child, disciple them in the way they should go. No? We give them what? Roots and wings. Roots, foundation, no, na kailangan po nila sa kanilang paglaki, kapag dumating man ang bagyo, malalim ang kanilang ugat. Saan nila makukuha yon? Sa atin, as we disciple them. Na kapag makaranas na namang uwan sa buhay nila, hindi sila basta-basta magigiba. Kasi marami silang natutunan from us. And wings, na kapag sila po, na kailangan na nating i-let go. At sila po ay kailangan ng lumipad, fly high. We give them wings. Na kapag nandun na sila, hindi sila makakalimot sa lahat ng mga natutunan nila from us. At siguro important din na i-note, lalo na sa mga parents na yung magaling tayong makipagtalakayan. Yun talaga Dialogue. makipag-dialogue, magaling tayong magsalita. Alam niyo po na malaki yung epekto nun when they become adults because it will be their inner voice. Kung yung bata sila, naririnig nila na ang bobo mo, ang tanga mo, lagi ka na lang mali, bakit ganyan na naman? Pagtanda nila, yun yung inner voice na naririnig nila. The inner critical voice. But we still have a chance to correct. Tama? Meron pa. No matter what their age, na kung may mga anak kayo na adults na, di ba? Pwede pa. So, affirmation, words of encouragement, it should come from us as their parents. Okay, last, God designed the family as a vital force for world evangelization through multi-generational faithfulness. Sabi nga ni Joshua, sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Multi-generational faithfulness, gusto natin na maipasa natin ang ating faith through generation to generation, na makita pa natin yung mga apo natin, na sila po ay naglilingkod sa Diyos, na sila po ay mayroong pananampalataya sa ating Diyos, na na-disciple natin sila, na hindi mapuputol ang generation to generation na maipasa natin. It's a world evangelization. Yung family natin, tayo po yon. Simulan po natin. O kung sinisimulan na natin, praise God.
na maipasa natin through generation hanggang sa makita natin sa kaapu-apuhan natin. Okay? Maganda yun, di ba? Ang sarap na makita ng ganun, no? Kita natin yung mga apo natin na sila po ay pinapasa din nila, no? Yung faith. Okay? Ngayon, we will pause and reflect. Yan. Kung makita niyo po yung handouts niyo, sa last page, merong Family Discipleship Plan. So what we will do is, you will write down your family discipleship goals. Sa goals lang po muna tayo, may kita niyo dyan, may 4 na boxes. So, doon lang po muna tayo sa goals. Ano yung pwede niyong isulat? So, use this section to write down specific discipleship goals for your family. So, it could be Bible reading, prayer time, or memorizing the scripture, or kung may mga iba pa po kayong naiisip. Maganda po na maisulat nyo talaga kung ano yung mga gusto nyong iset sa kanila. Ano ba? Maganda rin pong realistic. Alam niyo po yung SMART na po? Specific, measurable, attainable, or achievable, okay? Relevant, and time-bound. So, gawin po nating realistic. Ano yung goal? Kung sa kami, once, nagpe-pray po kami gabi-gabi. Pero yung devotion namin sa ngayon, ang commitment namin is once a week. Sa family devotion po. So may mga personal devotion pa rin. So yung realistic lang po sa family ninyo. Okay, so ano yung family goals ninyo? And you can adjust your goals depende sa age ng anak ninyo. Pwedeng kung ang anak nyo is older, sabay kayong binabasa nyo na yung Old Testament. So, pwedeng separate yung discussion nyo. Kung mas bata, Bible stories kapag kagabi before matulog. And kung mas matanda pa, di ba? So, just write down yung mga discipleship goals. Pwede pong ito ay going outside. Halimbawa, lalabas kayo, kakain o or you will do it quarterly or twice a year. And that's one of your goal as a family. So sa mga hindi niyo po kasama yung inyong husband or wife, I hope na you can discuss it with them kapag nagkasama-sama na kayo or may video call. Okay. Ayan. So pwede nyo pong ituloy yan mamaya, bago matulog. Pwedeng discuss nyo po yan kasama yung mga anak nyo. Mas maganda. Involve nyo po yung mga anak ninyo. Okay din yun. Okay, sige po, tatawag po kami. Isa lang. Para Sa next na matuto question rin po yung iba. Yes po. Ay, sige po. Actually po, wala po kaming anak. Yung dinidisciple namin is mga pamangkin ko. Parang kami yung second parents. Ang sabi ko nga sa mga pamangkin ko, napakaswerte nila kasi yung iba walang tatay or walang nanay, pero sila may 2 tatay, may 2 nanay. Na kami nga yun. Ang goals po namin is, para hindi maging boring sa kanila, dinadaan po namin sa storytelling. Yung parang style po ni Morales, parang gano'n. Yung kunyari nagkukwento ka lang, para hindi dating sa kanila parang hindi Hindi preaching. hindi preaching. Dinaan mo sila about nagsimula ka paano ba na-create ang heaven and earth, gano'n. Paano nagsimula ang tao? Naging sila, yung intention nila parang nakikinig sila doon pala nagsisimula sa Genesis. Wow. Storytelling po. Storytelling. Thank you po. Wow, good. Sino pa po? Meron pa po ba? Dito naman tayo, sa kabila. Sa inyo po, ma'am, Kuya Roy. Sa amin, we decided, kasi we are doing devotions every Sunday night. So we decided na kung nag-book read kami every night, why not incorporate yun? So instead of once a week, we'll try. Kasi instead naman, hindi naman mahirap naman kagad ng goal na five times a week. We'll start first ng twice a week. Small steps.
Yeah. Oh, thank you po. Yes po. Nung nasa istasyon kami, may bata kasi doon na pinapatagay nung kasama ko tapos pinapanood ng inappropriate content. So, mas nag-share siya sa amin kaysa sa family niya doon sa fire station. So, dapat siguro sharing. Yung para yung bata, kakausapin niya yung magulang niya, hindi yung tao sa labas. So, yun. So, sharing kung ano nangyari sa'yo sa buong araw. Yeah. So, yun. Oo, sharing. Thank you po. Kukumustahin, no? Kukumustahin. Oo, yeah. Kasama sa ano. Dito po, goal. meron pa po ba? May gusto pang humabol. Yung hindi makakatulog pag hindi nakapagsalita. Since you mentioned po kanina na parang yung busyness is a major factor why we are prevented from discipling our children. So goals, parang what's the goals we try to do? So, at least what you're also doing right now yung at least once a week na family time gathering. Kasi sometimes church we are present pero yung the outside church within the setting doon sa bahay yun minsan hindi kami consistent. So yan though we talk about faith sa bahay pero it's not as intentional, not as often. So yung pa i-goal namin parang small steps like sabi po ni brother once a week. Thank you po. Ayan. Okay, sige. Salamat po sa lahat ng mga nag-share. Sa mga hindi pa natawag, mamaya po kayo. May chance pa. May chance pa. Ayan. So, ito po. So, how do we intentionally disciple our children? Ito na po tayo, no? Pangatlong tanong. So, how do we intentionally disciple them? Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 6, "Listen, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength. And you must," sabi diyan, "you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today." Background po nito, sinabi po to ni God sa mga Israelita before na ito ang ituro po ninyo sa inyong mga anak. Ano? So ito po yung inyong kailangan, maunawaan na ito. No, mahalin nyo ang Diyos una sa lahat. Dapat nating matandaan po ito, no? Na ito po yung kung bakit natin sila i-disciple because of this. Na maituro natin sa kanila ito, sa ating mga anak. Yung Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9, alam nyo po, this is Great Commission before the Great Commission ng Matthew 28, 18 to 20. No? Truth be told, mga kapatid, that in history, most conversions happened in the home. Kaya ito yung ipinagawa ng Diyos sa mga Israelita before na kailangan nilang sauluin ito at ituro ito sa kanila because dito sila titibay at yung kanilang faith ay hindi mawawala sa kanila kasi naunawaan at itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang. No? So, yung parents dapat acknowledge niya yung godship or yung God's kingship o sovereignty na alam natin na siya ay makapangyarihan, siya ay buhay sa atin, no? Siya ay dakila sa buhay natin. Yun yung ating pananampalataya as parents, tama ba? Tayo po ito as parents. And also parents personally devote themselves to God daily with their entire beings. Na tayo bilang parents ay ginagawa po natin ito. Amen. No? Nananalangin, patuloy na gumagawa ng devotion natin, nakikipagdiig sa Diyos, kinukumit natin ang buhay natin sa Panginoon. No? So yun yung ginagawa natin. Kaya, ito po yung ating, as a parents, tayo po ay dapat na nagkakaroon ng faith walks. Sabihin nga natin, faith walks. Faith walks. No, faith walks dapat kita sa pamumuhay natin. Faith walks, kita sa pamumuhay, nilalakaran po natin yung pagiging Kristiyano. Nilalakaran natin, parents must intentionally exercise their faith or our faith. Amen ba doon, no? Parang sermon ba to? So, lumalakad ka according to your faith at hindi kailangan ng tuwing Sunday lang tayo nakikita ng ating mga anak. Nilalakaran talaga natin every day
itong faith natin. Kasi sabi po ni Austin Sorensen, magtropa kami nito noon eh. So a child is not likely to find the Father in God unless he finds something of God in his Father. Father, napakalaki ng ating pong responsibilidad at ang ating pong kontribusyon sa ating mga anak as a father. Kasi kapag nakikita nila sa atin kung sino ang Diyos, kahit hindi mo na sila turuan, sometimes mga kapatid, ewan ko po kung mag-a-agree pa kayo, sometimes showing is better than teaching. Amen? Yeah. No? Modeling it. Yeah. You model it. Showing your faith to them. Kami po ng aking mga anak, hindi man every day, but most of the time, I modeled them my faith, our faith. Nagte-testify ako sa kanila na sinasabi ko na, alam mo, anak, alam mo, Diel, Ethan, galing ng ginawa ni Lord ngayong araw. Ang galing ng ginawa ni Lord nung So, lagi ko tong sinasabi sa kanila. Binomodel ko sa kanila na totoo ang Diyos. And always asking my youngest, 6 years old, kaka-6 lang. Lagi ko siyang, kapag matutulog kami, lagi ko siyang inaas ko sa kanya, alam mo ba si Jesus? It's a simple question for them na ma-instill sa mind nila na, oo, mahal ko si Jesus. No? And so, and makikita nila, no? Habang tumatagal, yung tanong na yon is, nag-aano sa kanila yon, nagpa-process sa kanila yon, bakit ko nga ba mahal si Jesus? Pero kung yun ang lagi mong itatanong sa kanila, magpa-process sa kanila yon, mahal ko si Jesus kasi. Simple question for them na maging aware sila that love ko si Jesus, na may faith ako kay Jesus. Na? So, dapat makita nila sa atin iyon, minobodel natin ito sa kanila. Kaya, magkaroon po tayo ng pause and reflect. Ayan. Okay, ngayon naman ay modeling naman. Pasensya Faith na po, walks natin. Pasensya na po, may pa-exam yung seminar natin. Puro sulat. Hindi, pero kasi, iba kasi yung lagi lang tayong nakikinig, no? We have to write down things para talagang mas malaki yung percentage na magko-commit tayo sa nasulat natin. Yan. So, sa ating family discipleship plan ulit, nakalagay doon, faith walks, modeling. Ikaw, as a parent, ano yung mga steps na gagawin mo so that you can model faith to your children? Yan. So, you can write down, ano yung mga, may activities ba yon? Yan, syempre, devotion, ganyan, Bible reading mo, praying for them. So, yun lang yung iba't ibang mga ideas. And you can make it age-appropriate kung ilan taon anak mo. Pero more on modeling sa'yo muna. Ano yung gagawin mo as a parent? Na ang pagiging Kristiyano ay nasa bahay din. Hindi lang hanggang church. Okay, so we'll give you, 5 minutes ulit. So yung faith walks, more on sa atin po yun as parents. Yeah, as parents ano tayo yun. ang gagawin natin so that yung pagiging Kristiyano ay evident sa atin, nakikita ng mga anak natin. Meron po ba tayong question and answer po mamaya? Or wala? Kapag may- Kasi si Kuya Terence, ang ganda ng tanong niya eh. Ang ganda ng tanong niya eh. Sino po may anak ng teenager po? Taas ang kamay. Marami. Ang ganda ng tanong ni, ginawa mo na lahat ng pagtuturo sa kanila, pero hindi pa rin sila nakikinig. Ikaw yan eh. Di ba kay Terence? Ikaw yan eh. Hindi ako yan eh. Iba generation mo, iba generation ko. So, ang ganda ng tanong eh. So, how can you model them yung faith? Hindi ka papakinggan. Di ba? So, magandang tanong. Sige, mamaya po i-hold natin yan. Discuss natin yung tanong po na yan. Marami rin palang teenager yung anak eh. Okay. So ngayon naman po ay doon na tayo sa kasunod na verse, Deuteronomy 6:7. 6:7. 6-7 na naman. Ano ba yan? Pag narinig ng mga bata, Okay. yun, 6-7. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed, and when you are getting up. So yung kanina, yung
previous verses, ang sinasabi doon, i-acknowledge mo, love the Lord your God, di ba? Na siya lang ang Diyos. I-acknowledge mo siya sa pagiging Mahalin mo magulang siya. mo. Tapos sinasabi sa iyo na siya, mahalin mo siya. Ngayon naman, instruction na sa atin. Yung pagmamahal natin sa loving the Lord with all our hearts, instruction na, repeat them again and again to your children. So parents intentionally teach God's commands to their children. At ito naman ang tatawagin nating faith talks. Kanina faith walks, yung paglakad mo as a Christian, ngayon naman faith talks. So paano ito? May hindi lang sa nakikita, maski pati yung lumalabas sa ating bibig. Okay? Yung mga bagay na yun ang ipapasa natin sa anak natin, pag-uusapan sa tahanan, ino-normalize po natin that we are talking about what God is doing in our families. Yung narinig ko kanina, yung mga testimonies. Alam niyo po, ako ay breast cancer survivor. And, thank you, Doc Goldie. Sabi ka rin, ako ay breast cancer survivor. And during the darkest moments of my life, syempre affected doon ang family. Affected din doon ang mga bata. And what we do is we share to them kung ano ang ginagawa ni Lord. We share to them yung kung paano yung hardship ko. Kasi sa labas, ang nakikita lang ng mga tao kung gaano kami ka-strong. Parang, ang strong mo naman, Ate Zoe. Alam mo, parang hindi nila alam, drum-drum yung iyak ko. Pero ang nakikita lang nila is kung gaano lang kami ka-strong. And we share talaga sa mga bata yung vulnerability namin. And when we do that, they honor God. Na-appreciate nila at na-acknowledge nila that healing, provision comes from the Lord. It's not, alam mo yun, sa amin lang. We pray together. We really have to, in our daily moments lang, we have to normalize talking about God sa bahay natin. So, gawin nating mas madali pa. Pinakita dyan sa verse na yan. Paano? Sabi dito, at home. Yan. In other versions, nakalagay dyan, when you sit at home. And when we sit, di ba laging may pagkain? Di ba? It's either snacks man yan, or during your meal time. Kaya nga may, dati yung family, yung meal, yung spelling niya, family time, na when you eat together, talagang yun yung time ninyo as a family together. Lalo na pag Pinoy, kapag naupo, may pagkain. So, chicharon o ano man yan. Meron na kasi tayong brinik na tradition before, na noon, ay kapag nasa hapagkainan ka, ay bawal magsalita. Sino pong nakaabot nun? Di ba? Di pag nasa hapagkainan ka, yung mga dating generation. Disrespect yon kapag nagsalita ka. So, kapag kain lang, walang mag-uusap. Wala So, magsasalita. brinik na natin yung tradition na yon ngayon. So, ito yung mealtime. Mealtime. So when you are at home, chance natin na makipag-usap sa ating mga anak kapag tayo ay kumakain. Nung bata kami, naalala ko ng pagkakain, nakapatay ang TV. Ganun din ba sa iba? Pinapatay ang TV. Or sa ngayon, sa family namin, wala kaming TV at all. Decision talaga namin yon na wag kaming mag-TV. Kasi may cellphone na eh. Parang hindi na kailangan ng TV. So, hindi talaga, walang TV. And may mga times din naman that we watch while we eat. Pero most of the time, wala talaga kami, hindi kami nanonood. There's one time na yung anak namin bunso, nagtanong siya sa akin. Sabi niya, gusto daw niyang maging gangster. Sabi ko, Yeah, gusto niya maging gangster. Gaano siya, geng-geng, gano'n siya. 6'7". So sabi ko, Gano'n siya. yung minsan mga saan neto nakukuha yung mga bagay na yan? So, syempre ako, habang sinabi niya yun, nung kumakain kami, na nagulat ako, at sabi ko sa kanya na, tinatanong niya kasi, ano ba ang ibig sabihin na maging part ng gang, ganyan. So sabi ko sa kanya, ay, alam mo, mga gang, hindi maganda yan eh. Masama ang mga ginagawa nila. Tapos biglang, rin ako, sabi ko, ay my gosh, baka na-judge ko yung mga gangster. Pero, habang sinasabi ko, sabi ko, pero, alam mo ba, Yael, pag tinanggap nila si Jesus, yung mga gangster na yon, talagang sila eh. Siyempre, gumamit ako ng mga mababaw na salita. Kumbaga, pwede nilang papasukin si Jesus sa heart nila.
yung mga gangster, mas astig yun. Sabi niya, ha? Papasok si Jesus sa heart? Hindi pwede, sa akin lang si Jesus, sabi niya. Hindi, pero anong point nun? If we are watching while we're eating, I could have missed that conversation with my child. I could have missed na talking about him na ano yung, 'di ba? Ano yung pwedeng gawin ni Jesus sa tao na alam mo na tumanggap. Sa mealtime din kasi, sa mealtime, katulad nung sa amin kasi, kapag kakain kami dahil kami nga dalawa, nasa bahay lang din, talagang sabay-sabay kami talagang laging kumain. Then, a lot of our discussions na ginagawa communication po namin sa aming mga anak, laging sa mealtime. Lagi kaming nagkakaroon ng time with them na naturuan sila. Kaya yung nakalagay na sa mealtime ay teacher role Yan. tayo. Yan ang role natin as parents during Yes, mealtime. We are their teachers. Yung isa din namin anak, yung mas matanda, marami rin siyang questions habang kumakain kami. Hindi ko alam kung nakaprogram ba siya sa ganun. Kasi minsan gusto mo kumain ng matahimik eh. Pero marami siyang questions. And talagang sasagutin namin yung tanong niya ng maayos. Kasi yun yung time niya para matuto eh. So, yan ang ating role during mealtime. Picture Nakakalungkot role lang tayo. din na sa panahon ngayon, sa sobrang business ng live, may mga times na kahit nasa bahay kayong lahat, pag sinabing, kakain na, mamaya na ako. O kaya May- naman, may ginagawa pa ako, nagsa-cellphone or nanonood ng Netflix. Isang game pa ako, isang game pa. Ay, tapusin ko lang tong episode na to. Hanggang sa yung mga gutom, sila na unang kumain. Wala na. Tapos yung the rest, ano na lang, kukuha na lang sila ng kanya-kanya na. Oo. 'Di ba? Ganun na yung ginawa ng mundo sa atin. Hindi na tayo sabay-sabay kumakain. Kaya siguro it's time na i-redeem natin 'yon. Na sabay-sabay kakain ang pamilya. Siyempre may mga pagkakataon lang na hindi possible, but as much as possible, yan, gawin nating sabay-sabay po tayo, lalo kung nasa bahay naman lahat. So that's at home. Yan. Ano pa yung susunod? When you are on the road or during the drive time. At during drive time, ang ating role ay friend. role. No? Yan. Tayo ang kanilang mga friends. Marami bang nagda-drive dito? Mga naglo-long drive? Meron. Meron? O lahat, halos, no? Oo, sa kasi akin dami ako, sasakyan sa labas eh. Oo. Kami, pag nagta-travel kami, kami, family, uwi kami ng Sambales, ganyan. So, friend role talaga ako sa kanila. Talagang chill. Friend role lang talaga. Kung minsan, ginagawa na. Mahilig kasi yung panganay namin, kapag may makita siya sa daan na sports car, Papa, tignan mo yun, tignan mo yun. Sobrang excited. Ako, anak, sabi ko, Ethan, sabi ko, nagdadrive ako, di ko makikita yan. Mababangga tayo. Sabi ko sa kanya, minsan, nagigilty ako na, hindi ko man lang na-appreciate yun or natignan ko. Sabi ko, kaya minsan, pinapakuha niya yung cellphone, picture ako, hinto ka. Minsan kahit medyo traffic o hinto talaga, sige, picture mo na. Yan, maganda yan. So may mga ganun kami na kapag nasa drive time, talagang chill ride lang talaga na nagkukwentuhan kami. Friend role talaga na kwentuhan, alam mo, sa bahay, nung bata ako, ganyan, kwentuhan kaming ganyan. So, may mga ganon, pwede nating gawin yon, no? Kapag nagda-drive tayo, pwede nating i-share din si God, pero in a way na, alam mo yon, chill. Chill. Or And, we can- napapasok pa rin natin. Siyempre, habang nagda-drive, you can ask them, anong gusto mong pakinggan na music? Diba? Oh, Yan. sana worship song, no? Sana Christian song yung piliin nila. Pero we can ask them that para alam nila na part sila. Hindi yung tayo yung lagi, dapat ito lang yung papakinggan o Oo. Yan, pwedeng Sila ganon. din namimili. Yung panganin namin, lagi yung mamimili. Ito naman, patugtugin natin. Oo. Forest Prank, kabisado na natin Forest si Prank. Forest Prank. Minsan, di ako naman, Ron Quinoli naman. So, tapos sila yung makikinig. Ano yan? Ano yan? Okay. Hindi, pero alam niyo po, since nga nagkakaroon kami ng mga gantong times with our kids, yung panganay ko namin, bigla siya nagsabi na, Mama, ang sarap palang magkwentuhan na nalalaman namin kung ano yung mga ginagawa niyo noon, paano kayo nung bata kayo. Alam niyo po, nagtatanong siya, paano kayo nagkakilala ni Papa? Paano ba yung crush? Siya, talagang... Yung bunso lagi nagtatanong sa akin, Oo. Papa, nung bata ka? Ganon lagi, may ganon. Papa, nung bata Ano yung ka? mga laro nyo Ano nung laro nyo? bata kayo? So,
na-appreciate nila. Kasi it's good, ano, healthy yon mga kapatid. Healthy yon kapag yung anak natin tanong ng tanong sa atin. Yes, minsan nakakairita, nakakainis, at ang hirap sagutin ng ibang mga tanong nila. But it's a way, mga kapatid, that's healthy because they are communicating with us. And communication is one thing, mga kapatid, na kailangan nating ma-impart sa kanila at mangyari sa loob ng bahay natin, a dialogue, na lagi tayo nag-uusap sa loob ng bahay. It's a safe haven, ang ating home. Secured yung mga bata sa loob ng bahay. And for that, yung communication kailangan malalim at kailangan nagkakaroon talaga ng komunikasyon sa loob ng bahay. They are communicating with us kung nagtatanong sila. Kaya wag niyo pong invalidate or wag niyo pong, busy ako may gagawin ako Mamaya na, tapos hanggang sa hindi na nabalikan. Yeah. And also, wag niyo pong gagawin, I don't know if hanggang ngayon po, mayroon po kayong ginagawa na yung cellphone po natin kapag nagtanong sila, may inas sila, so, ano yung tanong mo? Nung bata ako? Nung bata ako Tapos, nakaano ka pa rin sa cellphone? You are like, hindi ka serious na nakikipag-usap sa kanila. At ma-adapt nila yon, mararamdaman din nila yon. Ay, ganun si Papa, ganun din ang gawin ko. Or, hindi naman pala Unconsciously. siya. Yeah, unconsciously. Di ba? Parang, it's not, hindi iyon good communication with them. Nagbibigay lang tayo sa kanilang bad communication. Na hindi ka interesado at hindi intentional ang iyong pakikipag-usap sa kanila. Na kahit simpleng tanong lang yan, intentional pa rin yan na nakakausap natin sila. Kasi nga, mag-stick sa kanila yon hanggang paglaki nila. Na nakikinig yung parents ko, nakikinig. Kaya, mga kapatid, kapag nag-teenager sila or lumaki sila, sa atin sila, nag-i-inquire, sa atin sila nagsasabi kung ano yung nangyari sa kanila sa labas. Kasi nga, bata pa lang sila, tawag doon, na-develop na sa atin yung communication. Na safe akong tanong, safe akong magsabi kung ano yung nararamdaman ko. May danger kasi doon kapag hindi natin nagawa yun Yung danger doon, hahanapin nila yon sa wrong friends, set of friends, or kanino man. Mayroong isang kabataan na nakausap ko and sinabi niya lahat ng mga nararamdaman niya, naranasan niya sa bahay nila and tinanong ko siya, alam ba yan ng parents mo? No, they don't know. So mas safe siya na sabihin yung mga problema niya outside. Kasi hindi siya safe kapag sasabihin niya yun sa magulang niya. Nadja-judge siya or hindi siya pinapakinggan. So, napaka-importante po ng ating communication sa ating mga anak. Yeah. So when we listen to them, we really listen wholeheartedly. Now, we put down our gadgets, we stop what we are doing. Siguro yun yung talagang privilege na meron yung mga anak natin. Yung privilege of, disturbing us. Yun ang kanilang greatest pribileyo. Meron silang 24/7 access sa atin na anytime, talagang, may mga times na, alam niyo po, tulog po ako, tapos gigisingin ako ng anak ko. Bakit? Kasi late po ako natutulog Yun pala, magpapaalam siya sa akin, magkikiss siya, alis na kami. Di ba, nakakaano yun na, which is sa akin, okay lang. So, nagkaroon na ako ng mindset. Hindi ko sinasabi na i-apply po ninyo pero sa akin lang, okay lang na maistorbo ako ng anak ko. Okay lang na kahit na may ginagawa ako, nagko-computer ako, talagang in the zone. I'm in the zone ng work ko. Kapag may tinanong sa akin, I have to stop. Ano yun? Ano yung tanong mo? Sige, pag-usapan natin. And you will really be there for that child. Yan. Kasi that's how they feel na, I can come to my parents. I can go to them. And, saan pa? Tuwing kailan pa? When you are going to bed or bedtime. Yan. May nagbe-bedtime stories pa ba? O YouTube na lang. O kaya nakanood tayo, pampatulog natin. Yan. We can use yung talagang books, no? Pero bedtime, pwede rin namang, si Chad, wala siyang, minsan wala siyang book na ginagamit. Hindi pala minsan, madalas. At gumawa lang siya ng fictional character na si Kongkong at si Kangkang. Yan. Si Bordagol, si Buknoy. Simula bata pa yung anak namin. Yun na maliit yung pa lang. kinikwento niya. So, mag-iimbento ako ng mga,
stories na ang tawag doon, mayroong lesson. And, o kaya naman Bible character. Yan. Tapos meron din siyang Bible na lagi niyang binabrowse, lagi siyang tumitingin sa mga books niya. Kahit hindi pa siya marunong magbasa, titingin lang siya, as in talagang yun yung mga books niya. Tapos lagi niya akong Papa, story. Meron din minsan talaga, guilty ako na, sabi ko, lantok na ako, gusto ko na matulog. So, pag may mga ganong time naman, kapag matutulog na ako, talaga nagigilty rin. Dapat nakapag ako kasi ko yun chance ko yun na baka, minsan ganito po ako sorry hindi na ako magising sa pagkakatulog. Hindi ko nagawa yung na hindi ko man lang siya nakwentuhan kasi pinipilit niya ako. May mga ganon po ako sometimes. Pero alam niyo yun, most of the time, meron po talaga kaming ginagawa ng aking anak. Kasi kaming dalawa yung laging unang natutulog. No? Yung panganay tsaka siya, silang dalawa naman. Time nilang dalawa. Narinig ko sila nagkukwentuhan. Late kasi kami naman matulog. So kaming dalawa ng bunso, kami naman dalawa yung nagkukwentuhan kapag bedtime. Kasi nga, counselor role tayo kapag bedtime. Counselor role tayo kasi yung time na yan kapag patulog na, alam niyo po yung mga bata, dyan pala sila mas nakikinig. Diyan sila vulnerable. Yes. Oo, dyan sila vulnerable. Dyan mo sila masasabihan ng mga lessons in life and also to ask them about something na saan sila hirap, ano yung nangyari sa'yo buong araw. So, matatanong natin sila ng ganon. And also, ma-adapt nila at nila yun, maiintindihan nila at hanggang paglaki nila. Yung mga tinuro mo, yung bedtime na yon, hindi nila makakalimutan. Kasi open pala yung brain nung time na yan bago matulog sa kanila lalo sa mga bata. Yan. So, counselor role tayo dyan kapag bedtime. Okay? Diyan tayo nagpapayo. Diyan tayo nagpapayo. Yan. I-encourage. Yan. So, meron pa. Panghuli dito na iniata sa atin as parents during sa morning time, getting up. Yan. Paano mo ginigising ang iyong mga anak bago sila pumasok sa school? Nagsisimula ba sa pagbunga nga? O pagdideclare ng blessings? Diba? Late ka na gumising! Meron akong kilala, totoo po ito dahil marami sila, 5 sila na nagigising ng umaga. Gabi pa lang natutulog silang naka-uniform. Walang joke. Wala pong joke. As in, kami pa lang naka-uniform na sabi ko, bakit? Okay. So, para siguro walang stress in the morning. Oo. May kita mo kasi yun Naligo na. Naka-prepare na, naka-makeup na ngayon. Naka-school bus sila. School bus. Parang van. So, sinasabay dun yung kapatid ko. So, hinatid ko yung kapatid ko. Makikita mo talagang pupungas-pungas. Tapos, gulo-gulo yung buhok Tapos, medyo nalukot na rin yung uniform. So, totoo talaga. Kasi akala ko, chismis lang. Totoo pala talaga na natutulog silang naka-uniform na. Yan. So, tayo as parents, we have to capitalize on the morning time. Kasi ang role natin during the morning is we are the cheerleaders. So, kung umaga pa lang, nadismaya, kumbaga na-down na natin yung na-put down na natin yung ating mga anak, paano na yung buong araw nila? So, first thing in the morning when they get up, maging cheerleader tayo para sa kanila. Okay? So, paano? We can put small notes, kung papasok sila sa work, o kung anong mga small something na naalala mo sila. Diba? May bibigay ka na energy drink or whatever, or kung bata man yan, Yakult. Energy drink, para sa araw mo, Biogesic. Ingat. Okay? So, cheerleader role. Yan. Tayo ang kanilang, I hope na tayo yung maging best cheerleader para sa kanila. No, hindi yung habang kasama pa natin yung mga anak natin. Mayroong time din sana ako kasi I'm not saying na nagayahin niyo ako, but kapag gumising kasi unang nagigising ako, then yung bunso ko, tapos aantayin niya kasi ako na kunin ko siya sa hagdanan, kukunin ko siya. Gano'n pa yun, tapos magpapako sa akin. Then at 6 years old, malaki na rin. Kakanlungin ko pa rin yun. Kakanlungin ko pa rin siya, then ipagpipray ko siya. So lagi-lagi yun, pagpipray ko siya. At natutulog yung panganay ko sa baba, na nandyan siya, silang dalawa pinagpipray ko. Pinagpipray ko pa rin silang dalawa. So kinakanlong ko pa rin yan, kahit malaki na siya, kaya kanlungin ko.
Then kapag gising na sila, then we have time na mag-breakfast together. So, chine-cheer ko rin sila na talagang, okay, sige, gawin natin to. Yan. So, I hope na napag-pray pa rin natin lagi ang ating mga anak. Importante yun para natin. Children learn of God not only from what we say, but also by experiencing who God is through us. Na ma-experience din nila na totoo ang Diyos, buhay ang Diyos, kasi nakikita nila yon sa atin. And again, may pa-exam ulit tayo. Last na to. Oo, last na to. Exam. Let's pause and reflect sa family discipleship plan natin, Faith Talks. So, let's plan our discipleship moments. Ano yung mga moments na yon? Kagaya na nasabi ko kanina, pwede kayong lumabas, mag-out of town. Kami po, may pinupunta kaming bundok. Sa Mount Balagbag. Mga bundok tayo para talaga. Akala mo hirap-hirap. Hindi, sakto lang naman. Hindi man ganun kahirap maglakad papunta doon. Parang 15 to 20 minutes lang. So kapag nandoon kami, we do faith goals. Yon. So start of the year, nagfe-faith goals January kami. siya. Ini-involve namin yung mga bata. Ano yung ipapanalangin natin? Yan. So you can create discipleship moments. Pwedeng yung mga ganun, mga trips. Pwede rin naman yung usual lang na everyday. Ano yung faith talks? Paano ko ito mapapakita? Yung mga dinascuss natin, mealtime, bedtime, drive time, and yung morning time. Okay, so paano yung mga discipleship moments natin during those times? Okay? Pwede Ayan. natin yung ituloy sa... pwede natin ituloy yan sa bahay natin. Assignment. Assignment natin. Kasama Tapos na yung quiz, assignment na tayo. Kasama yung mga anak natin. Okay? Ayan. Ayan, tignan niyo po ito. Your children need your presence more than your presents. So, Yan. napaka-importante, ano po, again, no, ang presensya natin. Aanihin nila ang iPhone 17 Pro Max fully paid if hindi tayo available for them. Yes. So, mas importante Mas po importante talaga tayo. available tayo. Kapag kailangan nila ng question, no, kailangan nila ng someone na makakausap, tayo ang unang-una. Primary dapat tayo, hindi ang friends nila. No? Dapat tayo. Psalms 127 verse 3, alam natin to, no? Children are a gift from the Lord. They are a reward from Him. We need to remember who our children really are. They are what? Gift, no, from the Lord. No? Kaya ingatan natin sila, no? Ingatan natin ang ating mga anak. We should see them na sila ay precious sa eyes ni God. Being a parent is stewardship. No? Stewardship. So ipinagkatiwala sila ng Panginoon sa atin, kaya ingatan natin sila. And discipling them is our main responsibility. So at the end of the day, the Lord will hold us accountable of these children. No? Kaya as much as possible, ay ingatan natin sila, alagaan natin sila, mahalin natin ang ating mga anak. Precious sila na gift from the Lord. And also, ito po ang challenge, no? Challenge sa atin ngayong hapong ito. Nung sinabi ni Joshua that as for me and my house, we will serve the Lord. And their generation po nila, grabe yung blessing. Grabe yung ang ganda ng pamumuhay na mayroon ang Israelites that time kay Joshua. But pagpasok po ng Judges, no? Pagpasok ng Judges, ito po yung sinabi. When that whole generation had passed away, another generation came after them who, sabi diyan, who didn't know the Lord or the things that He had done for Israel. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot po na ito po ang challenge if we don't disciple our children. Then, yung next generation ay baka hindi nila kilala ang Diyos. At yan po ang naging challenge sa US kung bakit bumaba ang rate, no, ng Christianity. Sa Europe, bumaba ang Christianity. Maraming churches na nagko-close. Maraming churches ang nagko-close. No? Kasi hindi na ipasa. No? Hindi na ipasa, hindi na disciple
ang kanilang anak. At hindi po pwedeng isisi yun sa simbahan. Tayo po bilang parents, tayo po ang mag-disciple sa kanila. Tayo po ang mag-disciple sa ating mga anak. Huwag po nating iasa lang sa simbahan lahat. Huwag po nating iasa sa simbahan, kundi tayo po mismo, no? Na ma-disciple po natin. Yes, kung sila man po, kung teenager natin ang mga anak, may nagdi-disciple sa kanila sa church, huwag nating isasa sa kanila lahat. Sa mga nagdi-disciple sa kanila sa simbahan. Supplement lang po yon. Tayo pa rin ang primary. Tayo pa rin po ang magtuturo sa kanila, magdi-disciple sa kanila. Kaya mga kapatid, we don't want, ito po yung challenge, we don't want to see a next generation na hindi nila kilala ang Diyos o hindi magsuserve sa ating Diyos. Kaya, Yan. every You- parent, Kaya every parent is a disciple maker. You are a guardian po of a cherished human being. A gift from God, the very image of God. I hope we realize that you are a disciple maker. And every family is a discipleship group. So every parent is a disciple maker. Every family, is a discipleship group. Kaya ito po yung babaunin po natin ngayong hapon. Na pag-uwi po natin, ito po yung maintindihan at ma-adapt natin, I am a disciple maker. And this family, itong home is a discipleship group na mayroon ako. A primary na dapat ako ang nagdi-disciple sa kanila. So, kaya, may our love for God compel us to disciple our children. Yan po talaga ang message ng seminar for this afternoon. Okay, so yun lamang po, and I hope that everyone is magkaroon ng eagerness. Pag uwi ko, disciple maker ako sa aking mga anak. Okay, Disciple maker simulan na ako. natin. Simulan na natin. So yun po yung maging goal natin lahat. Disciple maker and discipleship group ang family natin. Okay, God bless po at yun lamang Maraming po. salamat po. But before that, okay, kung may question and answer pa tayo, before that, can we pray, pray po muna tayo. I want to pray for each and everyone na nandito. Yes, parenting is challenging. Parenting is hard work. is hard work. Yeah. Parenting is hard work. But I believe that we have God, nakasama po natin in raising our children. Kaya tayo po'y manalangin, Father, we thank you as we close this seminar about discipleship parenting. We believe, Lord, that you are speaking to us. You are sharing your heart, Panginoon, sa bawat isa. That each and every one, mahal nyo, Panginoon. At mahal na mahal nyo ang aming mga anak. And you don't want na mapariwara ang aming mga anak. We don't want, Panginoon, na hindi nila makilala ang Diyos. You want us, Panginoon, na gamitin for our children, O God. Na sila, O Diyos, ay manatili ang kanilang pananampalataya at pagmamahal sa inyo. Na kung saan, Panginoon, kahit hindi namin sila nakikita, we know we are secured, Lord, na Ikaw, O Diyos, ang kanilang kinikilala. Ikaw ang kanilang sinasandigan. Lord, mangusap ka, O Diyos, sa bawat isa. At patuloy, Panginoon, alagaan ang bawat pamilya. Kung mayroon man din na isang sisirain ng kaaway, ng evil, yun ay ang tahanan ng pamilya. Kaya, Panginoon, dinadalangin ko po na i-shield niyo po ang aming tahanan in Jesus' name. Lord, i-shield niyo po ang aming tahanan. Ang daming ginagawa ng kaaway para magkaroon ng broken family. Ang daming ginagawa ng kaaway para mawala ang aming mga anak, na kami, ng mga parents, magkahiwalay, mag-away, masira lahat. Lord, I believe that you are there. Shield us, who love us, who protect us. Lord, kayo ang nagtatag ng pamilya. Kayo rin po, Panginoon, na magproprotekta. Kayo rin po ang magpapalago at kayo rin po ang tatapos. Kayo rin po, Panginoon, na magbibigay ng direksyon sa aming tahanan. Lord, may you, O God, na patuloy na mag-glorify sa aming mga tahanan. Ikaw, Panginoon, na patuloy na magpalakas at magbigay ng wisdom sa bawat isa, bawat parents na nandito. Mahirap, Panginoon, challenging. Lord, again, you are always with us. Kasama ka namin, Panginoon, in raising our children.
Salamat po. And thank you for this afternoon. All glory belongs to you in Jesus' name. Amen and amen. God bless po. Thank you so much for that. Thank you. Our children are all adults already, so but listening to this, parang it's still giving us more ideas how to continually reach out to them. So we know that there's a few questions. We're a little tight for time, but maybe we can take 1 or 2 questions. Pero I think you have to come back para sagutin. I'd like to ask this question. How would you proceed in after modeling for so many years to your children, even several years? I've done it consistently. Consistently. What I do ask them. What do I do ask them is to follow the example that I did, but I only get the answer of that is you. That is not me. No matter what I do, actually, I do not say much. After I modeled it 3-4 times, repetitive siya talaga. Tapos sabihin sa akin, well, I'm sorry, but that is not my track. I would like to take a different approach. But the approach is not within the goals that I have for my family, because I wanted something different, something similar to what I am modeling. But it seems that some kids maybe they have their own mind, they have their own character. So no matter what, sometimes I do things like this, but I only they just look and they just look lang, wala lang, parang ganun lang. But I do get the idea yung kanina sinabi ninyo. Well, magaling sila mag-ask ng question, Dad, what will you do if ganito mangyari? What will you do if ganito mangyari? So, I do answer it. Yun sinusundan nila. Parang, it's like a menu eh. They're just choosing what they want. Sabi ko sa kanila, you cannot choose from a menu. The Word of God is comprehensive. All in, you're either, I don't believe in a half Christian eh. My thinking is if you break 1 or 2 laws, then you better work on it. Hindi pwede yung half-baked ka or something. Walang ganon. We're all in or we're not. Ganon na lang. But it seems that I just want to choose some. I don't want to follow the others. Ganon. How do you deal with that? Siyempre, di ba? I know I got answers already from my fellow growth group members na ipag-pray mo, ganon. Ituloy mo pa rin yung modeling. So, I'm so tired of the modeling already. Kasi these are very important things, no? Sometimes you really have to model even very difficult stuff. You do it in front of them several times, and sabi nila, we get it, but it's not for me. Thank you for that question, challenging question. Kanina daming taas na teens na ang kanilang mga anak. So it's a different thing talaga na kapag nag-parent ka ng isang kabataan, ibang-iba. Sa katulad namin na 12, actually pa-teenager na rin yung panganay namin. Kaya nag-a-adjust talaga kami ngayon. So we have this parenting strategy. So what kind of parenting strategy ang i-apply natin sa ating mga anak? Ano ang magiging effective na parenting strategy na gagawin ko sa kanila? Okay, we need to understand what their age are. And also, ano yung appropriate sa kanila at ano ang strategy na pwede sa kanila na makukuha natin, makukot natin yung attention nila.
we cannot instill to them talaga eh. Kung ano yung gusto natin para sa kanila. And sa teens, sabi nga kanina, yung joke natin kanina, pero totoo yun ha, para kang nakikipag-usap sa pader. Bakit? Because teens, they don't want sermons. Ayaw na ayaw nila yan, sinisermonan sila. Wala ka talagang makakausap. Talagang para kang nakikipag-usap sa pader kung masisermonan mo sila. But if you do it with dialogue, a dialogue, listening to them, karamihan sa mga kabataan, kung bakit sila nag-i-stay sa kabataan, sa church, because someone is listening to them. Someone, they find friendship. They find friendship na mayroon silang nakakausap, mayroong nakikinig sa kanila. No? So what kind of parenting strategy ang pwede nating i-apply? No? Let us, alam mo yun, kailangan nating kailangan nating lumibel eh. Pumunta sa world nila eh. Alamin natin anong nangyayari sa kanila. No? And every teenager, magkakaiba rin ng character, beliefs, perspective, how they talk, how they think, magkakaiba rin. Kaya nga, kailangan mong alamin. Kailangan nating alamin lahat. Sino ba tong anak ko? Di ba? Sino tong anak ko? Paano ko makukuha ang kanyang attention? Kasi hindi na natin pwedeng i-force sa kanila na, anak, ito, sinasabi sa Bible, ganito, ganyan, dapat ito gawin mo. We cannot do that to them. At ang pinaka-effective for me, pinaka-effective pa rin, is to build that good relationship to them. Even we are not talking about what the Bible says. Yes, modeling it is. No? Modeling, yes, oo. Pero, ano yung ginagawa natin na makapag-build, na kapag lalim ng relasyon ninyong dalawa? No? Mas importante yon. Ma-build yung relationship to them. Na, lalo teenager, kailangan talaga nila na mapakinggan sila. Promise. Promise. Gusto nilang napapakinggan talaga sila. Yes, sometimes sa atin, it's nonsense at parang walang kwenta at parang, alam mo yon, parang nakakainis. Na hindi ko na kasi, hindi ko na kasi age yan eh. Di ba? Pero kailangan pa rin natin silang pakinggan. Meron din tayong kailangan i-accept na sinasabi nila. Minsan kapag meron na silang sinasabi, Daddy, Mommy, may boyfriend na ako. Ay, na nga sinasabi ko sa'yo eh. Sinabi na kasi huwag kang eh. Di ba? Di ba? Imbes na, alam mo yon, imbes na mapakinggan. So, how was it? Parang, okay, let's talk about it. Nakuha niyo po, nandyan na eh. Di ba? Nandyan na eh. So, kailangan nyo na lang pag-usapan. Anong gagawin natin? Hindi yung sisermonan natin, no? Hindi yung sisermonan natin na sinabi ko na, hindi ka kasi nakikinig sa akin eh. Papahama ka dyan eh. Mas lalo silang lalayo. Mas lalo silang lalayo. May napulis. Patay tayo dyan. Diba? So, paano po natin, what strategy ang gagawin natin for them na mas mag-stay ang connection natin sa kanila at hindi magkaroon ng disconnection? Yes, nakagawa sila ng kasalanan. We are parents. So, anong gagawin mo? Anong gagawin mo na mag-stay ang relationship? Na maging strong ang relationship ninyo? And also, last, sinabi ko na rin po ito kay Kuya kanina eh. Hindi nyo po trabaho ang baguhin ang inyong mga anak. It is only God can change them. It's only God can change their heart. So anong responsibility natin kapag ganyan? Pray for them. We pray for them. And ask God, Lord, anong strategy? Anong parenting strategy ang gagawin ko? Ayun po. May question pa po? Or meron kang sasabihin? Oo, andito ako sa tabi mo.
Naantay lang kita. Hindi, siguro, maintindihan din natin that as our kids grow, we also grow. Tumatanda rin tayo. And when our kids grow, we also have to adjust our parenting style. Yung mga mas bata, pwedeng, pangit ng term, no? Pero wala kasi kung mahanap na word pwedeng control. Pwede natin sila makontrol pa Ito gagawin mo, ito yan. But as they grow, naging teenager na yan, tumatanda na, our role is to become their coach. Minimentoran na talaga natin yan sila. Kino-coach natin sila. Kasi they have their own decisions. And that's what we want, that they can make their own decisions, they can make their choices. And when we model, let's watch ourselves na, yes, I am modeling, but am I imposing this? Am I forcing my child talaga nagayahin ako na this is the way? Hindi. Katulad nga na nasabi ni Sir, meron siyang parang menu, may choices siya, na ito lang yung gusto ko, ito hindi. So, pero tayo po as parents, let us, nakakapagod, yan, katulad na ng sabi, nakakapagod na mag-model, pero if they see na sa atin na, ayun pala, for sure may nakukuha po sila sa inyo. What they can learn from you, that's grace. Diba? Na parang, kahit na hindi ko sinabi yung ginawa ni Papa, love pa rin niya ako. So that's what we're able to teach them. Naturuan natin sila ng grace at mga iba pang traits na natuturo natin sa kanila. Diba? Na kahit na hindi ko ginagawa, yung sinasabi ni Papa na tama at gumawa ako ng sarili kong diskarte, pero tayo ay nakatahimik lang, pero nandun tayo for them. Hindi natin sinabihan na, sabi ko sa iyo diba? Tama ako. So, hindi tayo naging proving. So, ando doon lang tayo sa mga anak natin. I'm sure may natutunan sila doon na we love them more than kung ano yung performance nila. We love them talaga. We love them truly for who they truly are. Yun. So, yun lang po. Meron pa po additional? Question? Thank you po. Wala na. Thank you so much. That sinabi mo, Pastor Chad, na keeping the connection, I think that's really important. So, diba, we have adult children and we have many issues also, but it's something for us that we're just keeping the connection, making sure that our kids always know that we love them so much and that we accept them as they are. That doesn't mean that it's okay to sin, but they always have a safe space in our home. Thank you for that question, Terrence. So we'll call on Art and... prizes muna. Prizes muna. Prizes. We have 2 raffle prizes. Door prizes. The first one. So because it was on parenting naman, we want to see who has the youngest child here. Maybe it's Drea. Si Drea nga ba? Does anyone have a child under 2? So 2 si Drea, di ba? Under 2 pa. Anyone? So si Drea na ba ang panalo natin? Sige, Marlon and Joanna. Yay! The 5 love languages of children. Yan. Will you take the picture of your parents? Liam, will you take the picture? Thank you, Liam. And then our next prize here. Sino ba yung pinakamalayo from OMF? Yan. Who lives the farthest? And came today to spend the day learning more about... Meron bang Luzon, Mindanao? Mindanao Avenue. Siya, Pastor, Pennsylvania nga eh. I think, I don't know, Bon and Farah ba? Makati, may lalayo pa ba? Ayan, Bon and Farah. Okay, come on down. A crash course on successful parenting, 13 dynamics of raising great kids. Picture. Liam, can they have a picture, please? Thank you. May apprentice na si Joanna dito. May tina-train na siya. Na-disciple. Sige. So, thank you. Thank you for everyone. Not only for those who came from afar, but even those who were
from nearby, but for everyone who made it a point to be here today. So before we end, we'll just like to call, first we'll call Goldie, so may succession to. First we'll call Goldie and Art to just give a token of appreciation to our speakers. And then after that, Pastor June will come up for a quick closing remarks and closing prayer. And then we'll have one more photo kasi medyo may konting change na yung people this afternoon. May mga umalis na, may dumating. So, yun yung last na gagawin Then natin. yung snacks natin, take home na. Yeah, we have snacks, but they're yes. take home. You can pass by for it dun sa dining on the way home. And then, sa bahay na lang. Kasi hindi na tayo pinastay for the snacks, but they still prepared snack for us. We would like to call on again Pastor Chad and Sister Joy to give this small token of appreciation. Thank you very much. Ang dami naming natutunan, sobra. Thank you very much. Huwag kayo magsasawa sa amin. Thank you. Ay, ano din? Picture. Galing Hey, magandang hapon sa ating lahat. Bago tayo mag-closing prayer and event, gusto ko magpasalamat sa lahat ng dumalo kaninang umaga hanggang ngayong hapon. And we also would like to thank our speakers, si Elder Desi and Sister Joyce Mendoza, and si Pastor Chad and Joy Merto. Maraming salamat po sa inyo. Marami po kaming natutunan. Someone once said, discipleship is more caught than taught. Kanina ginugol ko kung sino nagsabi nun. Wala nakalagay eh. Somebody just, coined the term. It basically means na mas natututo ang tinuturuan sa kanyang na-observe. Words are very important. When we disciple people, when we disciple kids, we need to talk. Okay? But mas tinitingnan nila yung kilos natin. Kasi, of course, when we want to disciple our children, we want them to be followers of Christ. Ang tanong is, how about us? Are we devoted followers of Christ as well? So kung yung ating pag-follow kay Christ is not premium, how can we expect them to be also dedicated followers of Jesus? So ang challenge sa atin, I believe is, if we want to see good Christian children in our family, we need to evaluate ourselves. Kumusta yung ating lakad, yung our walk with the Lord Himself? It is interesting na yung word na disciple saka discipline, same ang root word, Discipulos in Latin, which basically means learner or follower. So, we need to be ardent followers of Christ if we want to really see discipled children, and we ourselves need to be disciplined believers. Para po yun sa mga Christians. Ngayon, ditong hapon. Ngayon, doon po sa aming mga bisita na nagnanais po kayo na ang inyong pong mga anak ay maging tagasunod din ni Jesus, and you yourself are not in that position, the first thing you need to look at is, how about you? How about me? Am I also following Christ? Am I a follower of Christ? Kung wala po kayo doon sa position na yon,
Maybe sasabihin nyo, I know Christ. Oo. Pero yun bang knowledge mo kay Christ, is it just in your head? Or is it in your heart? So dapat kilala mo si Kristo in a very personal and special way. You are a true believer and a follower of Christ for you even think of, discipling your own kids. So this thing begins with you. So kung ganun po yung situation nyo, madali po, I would say, yung process. Nabanggit po ito ni Elder Desi and Sister Joyce kanina. It's as simple as A, B, C. Okay? I'll go over it quickly kasi we're pressed for time. Una, admit that you're a sinner. Okay? We all are sinners, sabi ng Bible. There's none righteous, no, not one. And so, we need to acknowledge na ang pinaka-problema talaga ng tao is that the sin problem. And we ourselves cannot solve it. The first thing towards this settlement or resolution of the sin problem is admitting that we have a problem, this sin problem. And that we cannot do anything in and of ourselves to resolve this problem. And the bad news is that this sin will bring us to an eternal punishment. Now, the good news is, merong solution, okay? And that is the Lord Jesus Christ. Letter B, believe in the Lord Jesus Christ. What's the big deal about that? The Bible says Christ came to pay the penalty for our sins, and He died, and He rose again on the third day, and went to heaven so that He may, He forgave us our sins, and then He rose again so that He may prepare a place for us in heaven. So una, admit that you're a sinner, you cannot save yourself, then repent of your sins, believe in the Lord Jesus Christ. The Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, who surrenders his life to Him, shall not perish, but shall have eternal life. So, believe in the Lord Jesus Christ. Surrender your life to Him. But this thing, meron pang kasunod, yung letter C, commit your life to Him. Doon sa letter B, when you believe in Christ, you make Him your Savior. May kulang pa. When you commit your life to Him, you make Him your Lord, your Master. So yun ang kumpletong picture ng pagiging follower, believer ni Jesus Christ. And if you do that, if you admit that you're a sinner and you cannot save yourself, believe in the Lord Jesus that He died for your sins and that He is your Savior, and receive Him as such, as your Savior, and then commit your life to Him, make Him your Master, make Him your Lord, then you indeed can call yourself a true believer and a true follower of Christ. And when you reach that situation, only then can you stop or can you start the process of discipling your kids. So ganun po kasimple. I won't be asking anyone to repeat a prayer of accepting Christ with me because I believe, kung naniniwala ka sa sinabi ko, in your heart you can believe that Christ died for you. Just repent of your sins, receive Him as your Savior and Lord, and that's enough. So yun po ang aking mensahe ngayong hapon. Okay? And then, I think you'll still be coming up for the closing prayer. Is that right? Okay. So yun po aking munting bahagi. Ibalik. Do I need to say anything more? Closing prayer. May i-distribute lang, Sister Sarah. Okay.
May budding photographer tayo. We're really starting them young, ano? And Joanna is becoming a good mentor already, ano? Discipleship in process, ano? Wow. Thank you. Can we now all rise and let us close in prayer? Please join me. Lord God, our Heavenly Father, we are so thankful for your presence. We are thankful for our guest speakers for today. And we thank you for the Cherished Couples Ministry for organizing this very special and important seminar and event, Panginoon. Lord, you have called people to be parents, and you have called people to be partners in marriage. Nakita namin na mahalaga talaga na ikaw ang nasa center ng isang pamilya, at the center of its marriage, and also at the center of the discipleship process in the family, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa aming mga natutunan ngayong araw na ito, Panginoon, and may all that we have heard and learned, we apply into our lives, Panginoon. We thank you for your goodness and faithfulness to GCF North, and we thank you for everyone who's involved in this very special ministry that occurred today. We praise you, Lord, and we thank you in Jesus' name. Amen and amen. Thank you po. Thank you, Pastor June. Let's all come to the front for our closing picture.